Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. BD here and isa akong nurse dito sa US. So for today's video guys, gagawa tayo ng apartment tour. Naka-base pala ako dito sa Texas. I've been here for almost a year na dito sa US and ngayon ko lang gagawin. Let's go! Apartment namin. Yan siya. So, let's go. Pasok na tayo. So guys, wala talaga pa kaming gamit dito sa bahay masyado. Yung karamihan ng gamit namin dito is mga bigay lang ng kaibigan. Ito yung main door namin. Pagpasok mo dito sa right side, ambakan. Tambakan ng basura, hindi, joke. Diyan namin nilalagay yung mga box namin. Tapos ito yung mga shoes ko. And then shoes ng kasama ko sa bahay. Tapos may ano ako dito, may lupa ako kasi nagtatanim ako dito sa bahay. So dapat dito guys, ito yung living room namin. Kaso wala kaming gamit. And yan, so may isa kami dito. Ito is bigay lang ng katrabaho ko sa hospital. Tapos ito is binili ko sa... Saan ko ba ito binili? Basta may nabibilhan kami ditong malapit lang na bilihan ng mga mura. Nabili ko lang siya ng $2. Tapos ito bigay ng kaibigan ko. Facing here, may isang room dito. Ito yung room ng kasama ko dito sa bahay. Wala siya dito, nasa work siya. And ito naman yung kitchen namin. So ito is binili namin. Itong tatlong bar chair, binili namin sa Walmart ata yun or Amazon, basta. Yun. So pagpasok mo dito, ayan. Marami na kaming gamit guys kasi we've been here for almost a year na. Yeah, so yan yung mga gamit namin. Ito yung pack lunch ko. Ito guys, ito yung mga magnet ko na kinokolekta ko. Galing pang UK yung iba dyan. And then, yun. Ito yung sa recent travel ko. Punta ako ng New York. Tsaka, may Cali ako eh. Ito, California. So, yan. May dishwasher na hindi namin ginagamit. Namin to ginagamit guys. Pero, nilalagyan namin siya ng mga pang-drain ng mga gamit namin. Yan siya. So, yun. Tapos, ito... Nandito na to nung pag ano namin yung microwave, pati yung lutuan. Tapos itong dishwasher, nandito na rin to, pati yung fridge. And then, dito naman, punta tayo. Ito yung pinaka-safe haven ko dito sa bahay. So, ayan guys. Ito yung table na binigay lang din nung katrabaho namin. So, isang may-ari lang yan. Dinispose niya kasi nga ewan ko, nagbabawa siya ng gamit sa bahay. And yun, so ito binitbit ko lang to galing sa kanila. Actually tumulong din siyang bitbitin to dito sa bahay. So kung makikita nyo guys, marami akong tanim dito. Mga tanim ko to. Ito tanim to ng kasama ko dito sa bahay kasi ewan ko, nahilig na lang magtanim. Naging plantito na. So yun. Usually yung kasama ko sa bahay is nag-work siya sa gabi and ako nag-work sa araw. So hindi talaga kami masyadong nakikita and parang nakikita lang kami is during day off. Kasi yung mga halaman ko, yan. Tapos ito si Fidel, kasi Fidel plant yan. Tapos ito yung money tree ko. Ipa-flash ko siya dito sa side kung gaano siya kaliit nung binili ko siya. And ngayon, matangkad na siya guys. Tingnan nyo. Yun. Tapos ito, bago ko lang din nabili, si Monstera. Siyempre may LBC box tayo kasi magpapadala tayo sa Pinas. So, ito yung pantry namin. So kung bubuksan mo siya guys, yan. Mga naka-imbak din yung mga gamit namin. Pasensya na. So itong part na to is sa akin and then itong part na to is sa kasama ko dito sa bahay. So, wala na kaming masyadong groceries. Baka it's a sign na bumili kami at mag-grocery. And then, let's go to the next part. Ito yung CR ko. Yung kasama ko dito sa bahay, yung CR niya is nasa loob. So, in-suite siya. Nasa loob yung CR niya. Yung sa akin is nasa labas, which is okay lang. And, let's go. So, pagpasok mo guys, ito yung CR ko guys. And then, dito rin nakalagay yung washer and dryer namin. So, after ng CR, punta naman tayo sa kwarto ko. Yung kwarto ko guys is madumi pa ngayon and kasi wala na akong time maglinis.
at tinatamad ako. So, pasensya na guys. Kung ano yung makikita nyo dito, yun na talaga yan guys. Okay? Huwag na magreklamo. So, handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? So, ito na siya guys. So, ayan, pag open mo, yan na yung kwarto ko. Yan yung bed ko. Tapos, may maliit akong upuan doon sa corner. Yun. Tapos, TV. Ito, brand new ko siyang nabili. And yun. Ito, bigay lang din to. Yung nagbigay nung dining tsaka chair namin sa living room. So, yan. Tapos, dito guys, closet ko. So, yan. So, madilim kasi sira yung ilaw. Basta ito na siya guys. Tapos dito naman sa corner, may nilagay ako ditong maliit na table. So ito yung nabili ko nung nagkaroon ng popcorn sa Austin ba yun or Houston? Basta, yun. And then may dalawa akong gamit dito. Ito yung sa warmer. Tsaka minsan pag mainit dito sa kwarto, nilo-lower ko lang yung temperature niya, tapos lumalamig na rin dito sa kwarto. And since maalikabok nga, bumili din ako ng air purifier. And andito si Lilo. Ito yung souvenir ko nung nagpunta ako ng Disney sa Cali. May presyo pa. Yun. Tapos dito naman, ito yung working area ko. So dito ako nag-edit. Tapos dito naman, dito ako tumatambay pag feel kong magmuni-muni sa labas. Yun. Tapos ino-open ko lang yung curtain ko, ganyan. Tapos tumitingin-tingin lang ako dito. So, yan. Tapos meron akong side table dito. And may pictures ako dito. Ito yung mga kaibigan ko sa UK. So, ang sweet nila kasi nabigay sila ng ganyan. And may pa message pa sa likod. Oh, hindi nyo kaya. Tapos yan, tapos may paganyan ako. Mahilig ako sa mga ganito guys, yung mga quotable quotes. Kala mo naman guys, so yan lang yung apartment tour ko. Maliit lang yung apartment namin, 2-bedroom apartment lang siya and wala naman ako masyadong ipapakita. So yun. Ngayon naman pumunta tayo sa kung magkano yung binabayaran ng apartment namin, magkano yung bills, and ano pa yung mga bayarin or mga binabayaran ko at the end of the month. So, ang rent ng apartment namin is $1,550. And then, since dalawa kami, divide to nagiging $775 each kami. Bills naman, sa electricity naman, 130.18 and divide to, so naging 65.09. Sa washer and dryer is 57.36. Yes guys, binabayaran yung washer and dryer namin. Nagre-rent kami kasi may mga apartment dito sa US na wala talaga siyang washer and dryer. So all you have to do is instead of buying one, mag-rent ka na lang kasi you'll never know, hindi mo pala type na magstay dito sa area na to and gusto mong lumipat. So, to save you from hassle ng pagbebenta ulit nung gamit na yun, might as well mag-rent ka na lang. 28.68. The next is yung internet namin. $40 kami per month. Hindi ko alam kung ilang Mbps to. Yung housemate ko na yung nag-apply nun. And yung water naman, ako na yung nagbabayad nun. So, ang binabayaran ko per month is 35.16. And then, divide 2 is naging 17.58 na siya. So, lalagay ko siya dito sa side, guys. Ito yung binabayaran ko sa bahay lang and sa bills. So, ayun guys, yung total ng binabayaran ng bills ko is 131.35 plus 775. Yung bayad ng bahay is maabot siya ng 906.35 in a month. So, 906.35 in a month plus yung bills na doon is kasama na, which is not bad na. So, ang next na binabayaran ko naman ngayon is yung kotse ko. Yung kotse ko ngayon is Mazda and yung APR niya, nung binili ko siya, wala akong credit score noon. SSN lang ang meron ako, wala din akong green card pa noon. In short, bagong-bago pa lang talaga ako dito sa US. Ang APR ko noon is
4.65%. So, ang binabayaran ko guys is 680.33 monthly sa Mazda ko. And sa insurance ko naman guys, ang insurance ko is Geico. So, ang binabayaran ko monthly is 263.57. So, 263.57 plus the 680.33 na kotse, then 143 na siya guys. So, yun, binabayaran ko siya monthly. Ang sahura naman dito guys is every 2 weeks. Yun lang yung bill siguro na binabayaran ko. So far, sa isang taon ko dito, masasabi kong okay naman, na manage ko naman yung gastos ko. And I would say guys, hindi nagmamatter kung nasaan kayo. Pag marunong ka lang talagang mag-budget ng pera mo. So, I think that's it for my vlog guys. Thank you for watching and I hope mag-subscribe kayo, mag-like, and i-share nyo tong vlog na to sa mga kakilala nyong gustong pumunta dito sa US. So, yun guys. So, I'll see you on my next one. Bye!